Guys, sobrang kapal na ang... come on, anak. Ng snow. Grabe. Oh. Ang lamig, anak. Saglit, nak. Yung ano ko, yung susi. Okay, nandito. Tayo. Pwede po yung payo. Ayan. Hawakan mo saglit, anak. Yes. Kasi medyo malakas ang snow natin today. Excuse me po. Inubo na tayo. Atin muna natin ang ating ate Zoe sa school. Ang kapal ng snow talaga. This is the first makapal na snow this year. Actually, this is the first snow. Grabe, oh, namuo dito sa mga halaman natin sa gilid. Uy, dito anak. Dun banda. Nagmukha ng puting-puti ang daan. At of course, may pasok pa rin ang ating Zoe sa school today kahit ganito kakapal ang snow. You okay, ate? Umuulan pa rin. Kagabi pa ito, walang tigil na ulan. Kaya, snow. Kaya kumapal na ng todo. Kahapon nag-snow din pero hindi siya ganito kakapal, no? Today talagang kumapal na. Naku, delikado ito sa daan, yung mga nagda-drive. Ang ganda, guys, oh, no? Ang nice sa mata. Puting-puti. Careful, anak, ha? Huwag masyadong bilisan. Dito kasi sa baryo, hindi ito na tatanggal kaagad itong nasa daan. Yung sa highway lang. Hi! Come on, let's go. Nakaano naman po yan, no? Snow boots yan siya. Puno pati yung playground dito, oh. Wow. Grabe ang kapal ng snow. Yung mga kaklase ni Zoe. Wow! Come on, anak. Wow! Itong daan sa gilid, nagmukha ng winter wonderland. Wow! Ang lambot, parang parang cotton. Uy! Anak! Kapal, guys, oh. Sama ko kayo. Ganyan ang sound niya. Maano sa yelo. Hi, anak. Okay, let's go. Para ka na sa winter wonderland. Ganda, guys, no? Yan na naman tayo sa puro ganda. Hindi na tayo matatapos niyan. Wow, puting-puti yung dito sa harapan ng school nila, Zoe. Wala na yung windmill doon, di mo na makita halos. Dito na tayo sa school nila. Nasa bahay na tayo, guys. At inubo na rin tayo. Nahawa na tayo kay Ate Zoe. At saka kay Kenneth. Anyway, si Zoe naman okay na. Kaya okay na siyang maglaro sa snow. Okay na siyang pumasok sa school. Tapos na antibiotics niya. Yung post ko na nagkasakit siya, that was 2 weeks ago, guys. Para po sa mga nagtatanong kung okay na ba si Zoe. Tsaka hindi ko naman po sila ibababad sa snow today. Ano lang yung pag naglalakad lang, mga 10 to 15 minutes lang siguro. Ganyan lang, hindi naman sila talaga yung magbabad sa labas mamaya sa snow. Actually, si Zoe nagre-request na ng sled. Kasi meron siyang sled ba yung tawag doon, Dad? Sled? Sleigh? Basta yun yung hinihila, tapos mag-slide siya sa sa snow. Ayun, nire-request niya na yon kanina.
Kanina pa, actually, nung papunta pa lang kami ng school, sinabi na niya na mag-ano daw siya, mag-slay. Sabi ko, hanapin ko muna kasi matagal na yan na hindi na namin nagamit. For the past how many, ano kasi, winter, hindi naman ganun kakapal yung, ano talaga, snow. Last na kumapal yung snow, nandun pa kami sa kabilang apartment, yung dating apartment. Tutupi lang ako ng mga basahan, naubusan ako ng basahan. Hindi ako agad nakalaba. Buti pa tong basahan, natupi ko na yung mga damit talaga, hindi ko pa natutupi. Ang dami kong tupiin. Oh my God. Sobra-sobra ang tupiin. Hindi ko ma-imagine kung kailan ko ba mauubos lahat ng tupiin ko sa bahay. Lalo na pa man din yung mga maliliit, yung mga damit ni Kenneth, ganyan, damit ni Zoe, yung mga maliliit, ang tagal tupiin kasi kadami. Si Kenneth lang, ilang beses yan nagpapalit ng damit maghapon. Mga 3 to 4 times. Depende pa yan sa laro niya sa labas, ganyan. 3 to 4, minsan 5 pa nga. Ganyan siya kadalas magpalit ng damit. So, okay na si Zoe. Wala na siyang pneumonia. Clear na yung likod niya. Pero babalik pa rin kami dito sa health center next week para i-check ulit yung likod niya. Si Kenneth naman, konting ubo-ubo lang. Hindi talaga lumala yung kanya. Kagaya kay Ate Zoe na talagang super ang ang ubo niya. Nag-fly away ang buhok natin for today's video. Hindi kasi tayo nagsuklay. Natulog ng ganyan, gising ng ganyan, wala talaga. Anyway, okay lang. Marami po nagsabi sa inyo na bakit hindi ko kaagad pinagupitan yung buhok ko, yung ganyan, bakit naghintay pa ako ng matagal. Again, para po sa mga bago sa aming YouTube channel, every 3 years po talaga ako nagpapagupit kasi dinodonate ko nga po ang aking hair. So, it's just so happen na nadatnan nyo siguro ako na sobrang haba ng buhok ko. Tapos, hindi pa man din ako mahilig magsuklay-suklay, yung ganyan. Hindi ako mahilig mag-ayos talaga. Ever since talaga, kahit nung dalaga pa ako, hindi talaga ako pala ayos, pala makeup, ganyan, pala kulot, whatever. Basta wala akong ayos. Hindi ako naayos. At yun ako, ganun talaga ako. Wala na akong pretensions, what you see. Natural na natural. What you see is what you get. Hala, kadry ng ko, oh. Asan na ba yun? Ayun. Meron pa akong dito, petroleum jelly. Kasi yung lips ko, ayan, nandyan tayo sa pag-aayos, tas bigla na naman yung lips. Grabe na naman tong anxiety natin. Iba-iba na naman ang topic natin. Petroleum, guys. Petroleum is life. Ngayong winter. Itong upper lip ko, ito lang ha. Para siyang merong kasi, hindi ko alam kung allergy ba o Nangyari na rin to dati sa akin. Yung para siyang sinisilaban, yung may burning sensation dito sa taas. Tapos magkakrak siya, tapos ayan, magsusugat-sugat. Puro lang naman ako, yung petroleum, ganyan. Ayan. Every winter. Kapag may sakit ako, most of the time, yung ganyan, yung meron akong sipon, ubo, ganyan lang. Pero kapag yung normal na winter lang na walang sakit, hindi nagkakaganyan yung lip ko. Lip lang kasi yung upper lip lang. So, ito lang yung pang ko lagi, yung petroleum lang. Masakit kasi nagsasalita ako yung para siyang na nabibiyak. Ayan. Saan na ba tayo? Ano na ba yung pinag-usapan natin? Ayun nga, di ako pala ayos, wala talaga. What you see, what you get, what you see is what you get. Yan na yan. Na paano ka, Ken? Come in. Let me see that. Ay, what is that? Come on. Ay, come on. Nathan, salamat sa damit ng Kenneth. Galing pa to kay Nathan. Sana ba tayo? Dumating ang Kenneth. Nakalimutan ko na naman ang pinag-uusapan natin. Yeah. Dito, Ken. Opo. Tapos na ito nag-almusal No, kalmado na ito. Pag tapos na yan nag-almusal, okay na yan siya. Na. Oopsie. Hoopsake. Ay, pogi naman yan. Ay, pogi naman ng baby namin. Magaling talaga siya maghawak ng ballpen. Compare sa atin niya. Ballpen, mga crayons, ganyan.
Opo. Muy. Wow, Moy! Ibig sabihin maganda. Wow, Moy! Oh, ang galing niya maghawak. Oh, guys, tingnan nyo. Oh. Wow. Minsan ko lang siya tinuruan yan. Opo, papier, dit. Yeah. Minsan ko lang siya as in tinuruan na, Ken, ganito mo hawakan yung, crayons. Hanggang sa natutunan niya. Opo, sige po. Sige po. Ayan oh, ang galing na niya talaga maghawak. Very good. Opo. Naku, mamaya nito, lalabas kami for sure. Maglalaro na naman sila sa, snow. Kasi si Kenneth, first time niya yan na may snow na ganito kakapal na alam na niya. Kasi yung last time, baby pa talaga siya eh. No, Ken? Saan na ba tayong pinag-uusapan natin? Ayun nga, yung sa ayos-ayos. Wala talaga, guys. As in, kahit nung dalaga pa ako, pag minsan nga sabihan ako ni Mama Abby, mag-lipstick ka kasi ang putla mo. Kesyo katal, yung ganyan. Hindi rin kasi ako nasanay sa pagme-makeup. Lalo na, dati, imbes na, syempre, dahil, tayo, yung hikahos sa buhay, mas pipili nating bumili na lang ng pagkain, compare sa pa-makeup, yung ganyan. Syempre, pero kung marami lang akong pera noon, yamoy! Marami lang akong pera noon. Syempre, pipili ako, pero dahil iba yung priority ko, hindi talaga ako nawili sa pagbili ng makeup, yung mga ganyan. Hindi ko naman sinasabi na bawal, na ipokrita, na di naman ako magpapakipokrita na hindi talaga ako totally nag-makeup. Nag-makeup naman talaga ako, pero hindi ko talaga siya, hindi naman sa hiyang eh. Hindi ko talaga siya hilig. Yun na lang. Oh! Okay. Yeah. Tapos meron po nagtatanong sa inyo about kay Oma B. Ayan kung napano na siya. So far po, under observation po si Oma B. Yung result, nagpaano na siya, CT scan. So meron silang nakita na something sa, something sa intestine. Parang meron daw pong pouch doon. Merong tawag eh. Nakalimutan ko anong tawag doon sa... Saglit, kunin natin yung phone ni Mami. No, wait lang. Tignan ko. So, pero wala siyang bato sa bato. Clear na yon. And then, meron siyang cecal diverticulosis. Ayun, meron siyang ganon. Meron daw pouch. Ano po yun? Okay. Meron daw pouch or parang bulsa yung intestine niya. Tapos napapasukan yun ng pagkain. Or napapasukan yun ng dumi, yung ganyan. And then namamaga siya. So, ang kailangan ay maoperahan siya kung patuloy yung pagsakit ng ng tiyan niya. Uy, careful ka naksa. Delikado yan. Amin na. So, kailangan niya ng operasyon if lalala pa yung sitwasyon niya. Pero nga sa ngayon, binigyan siya ng gamot. Kung hindi daw sasakit, okay. Ngayon, kung sumakit, kailangan operahan talaga siya. Ganon yung findings nung CT scan niya. So, hindi siya in-endoscopy or what. Mami. Lumipat na ako kasi ang Kenneth nagpapunta na sa sala. So, ayun nga ang diagnosis kay Oma B. So, kailangan na lang nating maghintay kung kailangan ba niyang maoperahan or hindi. Depende pa yun daw sa katawan ni Oma B kung carry ang operation. Anyway, kakayanin naman niya ni Oma B. Alam ko yan. Malakas naman yang si Oma B natin. Kaya, get well soon, Oma B. Mag-shoutout pala tayo! Muntik ko nang makalimutan. Buti na lang. Shoutout kay Ma'am Emily Briones. Hello, Ma'am Emily. Nandito rin daw siya sa Netherlands. Ayan, pareho daw kaming Kapampangan. Napakadalang lang ng mga Kapampangan dito sa Netherlands. Ako lang. Tapos meron pa akong isa, si Team Lachey. Ayan, dalawa kami. Tapos eto nga, pangatlo pa lang itong kilala ko na Kapampangan. Ma'am Emily Briones. Ma'am, PM mo naman ako, ma'am, sa aming Facebook page. Nang tayo ay magkakilala naman, nang meron naman akong kausap na Kapampangan, no? Ma'am Emily, ayan, Briones, shoutout po sa inyo dyan.
And sa inyong buong family, maraming salamat po sa panonood ng aming channel, Madam. Shoutout din po sa inyo, Ma'am Jonah Ira. Mama Col. Love you kasama anak nyo po. LPT pala kayo, madam. Pa-shoutout po naman dyan. Hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo dyan sa atin. Shoutout din po kay Ma'am Violeta Cruz. Hello po, Ma'am Violeta Cruz. Cora Gregorio. Annalyn Quison. From San Dionisio, Parañaque City! Mabuhay! Pang-miss you eh. Hello po sa inyong lahat dyan at sa inyo pong family dyan sa Parañaque City. Di pa ako nakapunta dyan sa Parañaque. Ano po ba ang may pagmamalaki ng Parañaque? Ano po ba ang mga tourist spot dyan, mga pagkain na tanging sa Parañaque lang po nakikita. Hindi pa ako nanggaling dyan eh. Parañaque. Sa Maynila, Pasig pa lang ata ang napuntahan ko. Pasig, ano pa ba? Caloocan. Ay, nakapunta na ako ng Caloocan kasi may ano ako dyan eh, may pinsan ako sa Caloocan. Yun lang. Yun lang. Pasig tsaka dalawa lang. Kasi hindi ako masyadong napadpad sa Maynila. Kasi alam nyo naman, si Mama B, meron silang notion sa baryo na, pag sa Maynila, dapat mag-iingat. Ganun. Kasi yung kwento dyan, meron siyang kapatid na pumunta ng Maynila. Tapos parang nakulam, parang ganyan, nung umuwi. Tapos, yun ang kinamatay niya, parang nabarang daw. Ganyan. Ay, kayo naniniwala pa ba kayo sa yung barang-barang, yung ganon? Basta, sinabihan daw siya, yun, kapatid nila Mama B yun na panganay na babae nila, na parang namasukan siyang katulong sa Maynila. And then, ayun nga, nabarang ka-uwi. Hindi ko alam kung nagkasakit or what. Basta, namatay daw siya. Tapos, noong, anuhan yung kabaong niya, parang may lumabas daw na mga insekto, something like that. Hindi ako sure sa kwento ha. Pero ganun yung point na daw siya na barang. Kaya siya namatay. Galing siyang Maynila. Parang kinulam or what. Ganon yung na yun. Kaya magmula nung kinuwento ni Mama B sa akin yun, natakot na akong punta-punta ng Maynila. Kung hindi lang talaga importante, kung hindi lang kukuha ng visa or kung hindi lang mag-exam, ganyan, hindi ako pupunta ng Maynila. So, yun yung storya, magmula Parañaque, saan na tayo napunta? Intramuros! Galing ako dyan. Ano bang part ng Maynila ang Intramuros? Dyan pumunta na ako dyan. Sunduin na natin ng Zoe, guys. Lalong kumapal ang snow. Akala ko kanina titigil na. Ang kapal na lalo, Meron na yan yung mga bakas na yan, yung mga nag-sleigh na yan. Kasi today nga sila Zoe hanggang 12 lang, kaya sunduin ko. Grabe, nakabaon na yung sapatos ko, sa snow pag naglalakad. Ang kapal. Tingnan mo yung mga puno dito sa gilid. Halos mapuno na rin ng snow. Walang katao-tao guys sa labas. Pero kailangan nating sunduin kasi ang Zoe. Ang temperature ay -1 degrees Celsius. Ay, ang hirap. Pero may dala akong sleigh para kay Zoe. Para dito na lang siya upo. Hindi siya mahirapan maglakad mamaya. Nalagyan ko yun ng tuwalya sa may upuhan niya para hindi masyadong malamig. Tara na. Doon tayo galing, Yung bahay dyan. Ayun, may tao pala. Magsundo din yan ng bata for sure. Kapal na, Hala. Ay, hiningal tayo. Konting lakad lang, hingal agad. Hala, kanina. Kita mo pa yung daan dito. Kaninang umaga, ngayon hindi na. Sobrang kapal na talaga. Shocking. Buti na lang hindi na inuubo sila Zoe. Kapalo guys. Grabe ang snow. Paano kaya si daddy nito mamaya pag uwi niya? Ang kapal ng ng snow. Pakain ko pa.
Hindi kami dito dadaan ni Zoe mamaya kasi yung mga puno, ayan oh. Ayan oh, nagbabagsakan yung snow dyan magmula sa mga sanga-sanga. Doon kami sa walang sanga-sanga, doon kami sa daan mismo dadaan mamaya. Kasi baka mahulugan siya ng ganyan. Kunin ko muna ang Zoe natin. 12:00 na dito. Ito mga naghihintay din ng mga bata nila. Nasaan na kaya ang Zoe natin? Hello! Hi! Hi! Yeah. Yeah. Andali. Ano yan? Bukya? Rin bukya. Funny Yelmer. Panyauma. Okay. Ja, natuurlijk. Even wachten. At inanuhan ko ng payong ang ate Zoe. Hindi nak yung paa mo dito. O sige, pwede rin dyan. So, alles goed. Don't eat the snow. Don't eat the snow. I know, but don't eat it. I just go. Hold Zoe, okay? Yeah. Bye. Let's go home. Yeah, are you ready? Yes. Uy! Hold properly. Uy, grabe guys, oh. Pinutol nila to. Buti hindi naman mabigat. Ayan, dyan tayo dumaan kanina, pero hindi tayo dadaan ngayon dyan. Kasi maraming nahuhulog na snow. Hawak ka lang anak ha. Just hold. You okay? Yes. Grabe, lakas ng snow, oh. Ay, grabe. Lumakas pa lalo ang snow. Ay. Yung mga kasamahan ko na nag-i-sleigh, ayun na, yung nagpupush ng mga bata, ang bilis nila. Ay, ako kabagal ko. Nagyelo talaga guys, oh. Meron pa yung mga pasirit na paman din yung mga bulaklak. Wala. Buti na lang may dala tayong payong for Zoe. Nang ma-enjoy niya ang snow, sarap ng upuha. Are you okay, ate? Where is Angel? What? Where's Angel? Nasa likod mo po. Ha? Ay, malapit na tayo sa bahay. Konting hila na lang, guys.